Isang magandang umaga sa ating lahat mga kapatid ko kay Kristo. Isang magandang Lunes ng umaga. Inanyayahan ko ang bawat isa na makinig at magnilay sa mensahe ng salita ng Diyos sa pamagitan ng The Solid Rock. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Hesukristo, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating puso at isipan at hayaan natin ang mensahe ng Diyos ay magbigay sa atin ng pag-asa, ng lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa sandaling ito ng pagsusulit. Ikaw ang pinagmulan ng karunungan at kaalaman. Kaya't hinihiling namin ang iyong patnubay at pagpapala. Bigyan mo po ang bawat mag-aaral, mga estudyante, ng malinaw na isipan, matatag na loob, at sapat na tiwala sa sarili. Ipaalala mo sa kanila ang mga aral na kanilang pinaghahandaan at tulungan mo silang maipahayag ng maayos ang kanilang kaalaman. Alisin mo po ang kaba at takot sa kanilang puso at palitan ito ng kapayapaan at lakas ng loob. Naway maging tapat sila sa kanilang pagsagot at igalang ang kahalagahan ng pagsusulit na ito. Gabayan mo rin po ang kanilang mga guro upang maging makatarungan at maunawain. Sa lahat ng ito, naway maggamit namin ang aming talino para sa ikabubuti ng aming sarili at ng kapwa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pagninilayan ngayong Lunes ng umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa Mateo, Kabanata 10, talatang 16 hanggang 25. Ito po ang sinasabi. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darakpin at isasakdal sa mga Sanhedrin. Hagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magpapatotoo, sapagkat ito'y kusang ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama na magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay ang mga ito. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin.
Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig kayo ng isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang alipin na nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinatawag bilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Makikita natin sa talatang ito na ipinapaalalahanan tayo ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay hindi laging madali. Hindi laging madali. Inihahalin tulad niya ang Kanyang mga alagad sa mga tupang ipinapadala sa gitna ng mga lobo. Isang larawan ng kahinaan sa harap ng panganib. Ngunit kasabay nito, mga kapatid, tinuturuan niya tayo na maging matalino tulad ng ahas at maamo tulad ng kalapati. Ibig sabihin ay magkaroon ng karunungan at kababaang loob sa pagharap sa mga pagsubok. Dito ipinapakita, mga kapatid, ng talata na ang mga mananampalataya ay maaaring makaranas ng pag-uusig. No? Makaranas tayo ng mga pag-uusig, pagtanggi, at paghihirap dahil sa kanilang pananampalataya. Maaari pang manggaling ang pagsubok mula sa sariling pamilya at kapaligiran. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mga kapatid, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Ipinapangako ng Diyos na ang Kanyang Espiritu ang gagabay at magsasalita sa atin sa mga panahong tayo ay nahaharap sa pagsubok. Ang mahalagang aral dito, mga kapatid, ay ang pagtitiis at katatagan. Ang mga manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Hindi sukatan ng pagiging tama ang pagiging tanggap ng mundo. Kung si Jesus nga ay tinawag na Beelzebul, lalo pa tayong kanyang mga tagasunod. Sa huli, mga kapatid, ang paanyaya ng talatang ito ay manatiling matatag sa pananampalataya, maging handa sa mga pagsubok at patuloy na magtiwala sa Diyos. Ang ating katapatan sa Kanya, sa Panginoong Hesukristo, kahit sa gitna ng kahirapan, ay may kaakibat, no? May kaakibat na pangakong tagumpay at kaligtasan. Sa gitna ng mga hamon sa buhay, mga kapatid ko kay Kristo, handa ka bang manatiling tapat sa Diyos kahit may kapalit itong hirap at pagtanggi? Tayo po ay manalangin. Amang mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng lakas at paalala. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa buhay, tinuturuan mo kaming maging matalino, maamo at matatag sa aming pananampalataya. Panginoong Hesus, palakasin mo po ang aming loob upang harapin ang anumang pag-uusig, pagtanggi,
at kahirapan. Tulungan mo kami manatiling tapat sa iyo kahit sa gitna ng takot at pangamba. Ipadama mo sa amin ang iyong presensya at gabayan mo kami sa pamagitan ng iyong Espiritu upang ang aming mga salita at gawa ay maging patutuo ng iyong pag-ibig at katotohanan. Bigyan mo kami ng lakas na magtiis hanggang wakas at panatilihin ang aming pananampalataya na buhay at matatag. Naway sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang aming laging luwalhatiin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.